Wala mo nihila kang Rosalie. No? Oh, so thank you guys, thank you. Before mag-start, pwede magpakilala mo na. I'm Vince Pardo, aka Andan ang Patuan. Alright? So, napapagkamalan po ako palagi si Andan ang Patuan. Alright. Okay lang ba magkwento konti? Okay Yes. lang? Yes, Hindi naman kayo sir. nagmamadali, no? Umadagita mo pa ni hapon. Alright? So, anyway, I'm Vince. Can everybody say, hi Vince? Hi, Vince. Ayan. So, tonight, I'll be sharing with you my life story. Also, and I will be sharing with you how you can change your life story. Okay ba yun? Yes. Sige. Participate lang ta. Right? Mana mo, usali ganito, Hana. Ayaw mo usali. Okay ra. Okay? Sige. So, let me start by saying, I'm a teacher by profession. Oh, hindi halata, di ba? Oh, sige. Pag may nakahula dito, Ano yung feedback mo? kung ano yung major ko, bibigyan ko ng libro. By the way, I'm an author of a book. It's called Man of Value. I will give you one if mahulaan ninyo ano yung major ko. Theology. Sige. Theology. Isa lang. Magpare. Sige. Ay, values education. Sila pagbibigyan ng libro. Values education yung major ko, mukha may values. Values education. I'm a teacher by profession. I'm a Bachelor of Science in Secondary Education and major in Values Education. Walang ka-values. Alright? So, I'll share with you my life story bago ako napunta dito. No? I'm a graduate of Philippine Normal University, Manila Campus. No? And, libat akong balibo guys. Life is very hard. Why? When I was 10 years old, yung mga magulang ko namatay. I was an adopted son. I didn't know that I was an adopted son until I was 10 years old. Nung namatay na yung mga nag-adapt sa akin. So, nung namatay na yung nag-adapt sa akin, 10 years old, ano yung ma-imagine niyo sa 10 years old? Naglalaro pa. But I was, at that time, very, very serious about life. Why? Because at 10 years old, I was already applying for a job for me to finish my grade 5 and grade 6. Now, ano mapagtrabahoan ng isang 10-year-old? Hugas plato. The usual, no? Mundane task. I was, nagtrabaho ako sa, nato English ulit, siningi ako. Nagtrabaho ko ka ng Siakuyan. Ano yung Siakuyan? Yung Tagalog, Pilipit? Nagtrabaho ako niyan. 2 ka tuig. Nang hangyo lang ko. Ano man kaya I want to graduate high school. Kasi taga-Butuan din diha ko nag-graduate of high school. Sa Agusan High, grade 5 o grade 6. Ay, dili. Grade 5 o grade 6 sa JT Domingo Elementary School. Kabalo na, sa Ochoa Avenue. Okay. So, ang pinakasad, again, dito ko nalaman na adopted lang pala ako. Anak sa buho. Yung Pardo na apelido, hindi talaga yun yung tunay kong apelido. Kasi unadopted son, yung Pardo kasi, mga mistiso yan. May-ari ng 7-Eleven, Pardo yan sila, mga Pardo. Pero hindi ito mukhang katisoy-tisoy. No? So, hindi natapos dyan. When I was in high school, nag-graduate na ako ng grade 6. Giingnan ko sa akong gitrabahoan niya, Vince, dili na ka na mo pa eskwela ng high school, kaya naapod may mga anak. Cannot send you to high school. It's very expensive. So what I did, in Ticalo Extension, at age 12, believe me, kung si Shane kanina drug pusher, ako, I was a drug peddler itself. High school ako, nag-eskwela ko sa Agusan High, ga-peddle ko marijuana.
for me to get by. No, Intikalo extension. So, lisod ang kinabuhi. Dili diyan naman. No? Ngano naabit mo diri sa Davao? No? Anyway, tambok lang ko, no? Dili ko gwapo, no? Pero ay mo kabalaka. Wala ko'y maintenance. Pero na ako'y gina-maintain. Ako ang asawa na. No? So, let me tell you, ano nangyari sa amin, bakit pumunta kami dito. Yung asawa, kami mag-asawa, nag-OFW din kami. Sino nag-OFW dito? O, nag-OFW kami sa Dubai. In fact, one of my job, sino nakapanood ng movie na Dubai? Wala mo? O, sino natandaan anong trabaho ni John Lowen? John Lowen. John Lowen Cruz. Anong trabaho ni John Lowen noon? Alam nyo? Yun yung naging trabaho ko din noon sa Dubai. Ang tawag niyan, car lift. Namarag private taxi. Now, we were there for 3 years, my wife and I, and then, I suddenly realized na, ano ko madato diri. Napay mga Arabong way klaro. So, niuli ko. And my wife stay in Singapore. Now, I started my journey in the insurance industry in 2010. Kaya lang, long distance relationship me, ako na namin negosyo, no, namin water refilling, namin laundry shop, sa ito negosyon, salon, napay legal recruiter pa ko. O ka na mga Dubai, ka na mga mag-visit visa, nagiging trabaho ko yan. No? Tapos, nag-call center din ako. Pero I was an executive in the call center industry. Anyway, so, yun, no? Kaya lang, call boy, tsaka call girl. Anyway, so nangyari, bakit kami napunta sa Davao? Yung wife ko kasi nasa Singapore. Ako, nag-insurance na ako sa previous company ko, ang pangalan, AXA Philippines. In Cebu. I met my wife in Cebu. Now, ang akong wife, ano siya? HRM. Alam niyo yung HRM? O yung Hapon Ray Malipay. Now, HRM yung kurso niya. So since HRM yung kurso niya, she's working abroad in Singapore and in Dubai also as fiddler, hotel and restaurant management, no? Pero ayaw niyang umuwi dito. Ay mahirap yung long distance relationship kasi nag-iisip ako kinsa na po kayo nakakuhan sa akong asawa dito. Hindi pa ito. So anyway, I asked her if she can come home. Sabi niya, Han, bisan unsa lay buhata, ayaw lang ko pabaligyag insurance. I hate it. So umuwi siya dito sa Pilipinas, nakakita mi og not working business. Nakadugma na? Not working. Yung power, ana. Tapos bisag sa og trabaho, wala gid work kaya not working. It's not working for us. Why? Galing kami sa Cebu, we sell our laundry shop, water refilling, no? Parlor for me. And then bininta namin sa sakyan namin, pumunta kami sa Davao. Lo and behold, no, in 2012, the whole year, pagka 2013, bankrupt na ni. Zero. Kung napay dun sa zero, below zero. Tinood na. Why? I will tell you the story para mas maintindihan niyo. Ngayon, very confident ito. Confident ako ngayon. Milyonaryo naman ko. Pero, this is my story para mas maintindihan ninyo. No? So, nag-start kami na zero talaga. Now, what happened was, buntis pa yung asawa ko, 7 months, walang prenatal. Why? Wala kaming pambayad sa prenatal. So, hindi namin alam kung ang anak namin, bayot ba to, tumboy ba to, lalaki ba to, babae to. Hindi namin alam. No? And I have to retrain myself. Why? Kasi nag-awol ko sa previous company. So, sino alam saan talo mo dito? Taga-talo mo ako. Kami, nakatira doon sa may Jones Beach. I have to retrain myself for 2 weeks. Wala na ko'y kwarta. I only have 20 pesos. Now, imagine, 20 pesos na lang yung pera mo. Anong gagawin mo? Magmukmuk ka na lang. Ako hindi.
nakaganito ako, naka long sleeve, no? Tas naka slacks, naka itim na shoes. Sakay og jeep gikan sa Talumok, padulong diya sa Aldibingo. 20 ang akong sulod sa akong bulsa. Kaloy sa Ginoo, 2 ka semana, wa gid ko kabayad. Ang ako buhaton, every time na ako sa tunga-tunga sa jeep. So pag naay mga buto bayad, singgit, bayad o! 2 ka semana. Believe me guys, karon I pay it forward. Every time mo sakay ko, any jeep, kung dili ka ng nami sa Manila, or diri mag-taxi ko, no? Akong bayaran, akong pasobraan ang taxi. 120 lang, batang na po, 200. Bus, dagan lagi ni. Sige lang, bayad na sa driver mo, ako kaila. No? Because that's what I'm paying now. No, kaya yung asawa ko, pag nagsakay kami ng Grab, sabi niya, yo, ang rapod ka kuwan, dagan ka kuwan. Why? Because I always pay it forward. Ano man, 5 ka semana, wa ko'y bayad-bayad. Alangan namang atangan na ako total ng tao dito. Hoy, nakutang ni mo. No, so I cannot do that. No? So, fast forward today. Right now, guys, last year, I earned almost 10 million in one single year. Pinapalakpakan yan, lakasan nyo. So, what happened? Pinagtyagaan namin tong karir na to. And right now, we're not just a team. We are #1 team there is in Manulife Philippines. Guys, pinangarap ko lang yan. I will tell you the secret later. Pero pinangarap ko lang yan. Nag-umpisa ako dito sa Manulife para kaming baliw ng asawa ko. Yung ginawa na, pinakita namin kanina, activity, pinangarap lang namin yon. Pero nag-umpisa kami, wala kaming pera. Wala nga kaming pang prenatal. Karon ang akong anak taon, magsunggo ka. Nga naman. Oh. Ano mag-store? Pang sa ilo. Nga naman. Ingnan mo, ang tuition sa akong anak, 250,000. Isa katuig. Yes. 5 kabuok na sila. Imagine na. Salig, no? Oh, sige. So, I will tell you the secret. Okay lang ba? Yes. Kasi, I'm telling you, no, right now, akala niyo, ay, mag-join na ako dito. Guys, hindi kayong lahat matatanggap dito. Kasi iba sa inyo, mag-iinarte, putang ina, may tagwapa. May tagwapa. Hindi ganun. No? I will tell you how paano kayo magiging successful dito? Paano namin ginawa? Okay lang ba? Yes. Sige, umpisan na natin kasi baka mamaya sabihin nyo, si Sir Vince nga, yung sila, nasa itudlo niya, wala day. Sige. So, there is such thing. May pa-request pa kayo? Oh. Sige. Guys, if you want to succeed in the business, very essential itong sasabihin ko. There are 4 steps para magiging successful kayo sa negosyo. No? Yung una, meron tinatawag, you are living in a culture scape. No? Ito yung mga dogma natin. Dapat umalis tayo dyan. Ano ito? Escape. No? Ito tinatawag comfort zone. Now, ano itong comfort zone? Let me tell you, para mas maintindihan ninyo. Yung unang video na pinlay ni Rosalie, nakita niyo yun? No? Kaya sabi ni Rosalie, if hindi ninyo kaya, huwag kayong mag-join. Why? Putik ako, milyonaryo na ako. Natutulog ako sa tent. Nakita niyo kanina? No? Tapos sabi niyo, guys, natatawa ko sa sarili ko. Why? No, I'm an introvert. Sabi, mailagyan mo istorya. Alam nga naman, nag-income ng 4 million.
Alam nga, di ko istorya sa inyo, atubangan. No, kamo doon naging gambilyo, di mo mong istorya. No? Umalis ako dyan. Umalis ako dyan sa mga dogma. Tinanggal ko yung sarili ko dyan. Ano yung mga dogma? Yun nga, mag-8 to 5 ka. Ganito, oh. Yan. Meron kang 3 gagawin. Wake up in the morning. Go to work. Come back home. Yan yung ginagawa mo. Yan yung cycle mo. No? Guys, you work probably 20 to 45 years. Ano nangyari? You end up broke. Sabi niya, kaya ko kung saan naman yung buhat rin. I'm telling you, I'm not recruiting you guys. No? Bakit? Nag-income na lagi kong million-dary. Wala mo sa akong team. Pero tudluan ta mo sa akong. Not necessarily with Manulife. Ang gusto ko lang, makita ninyo na you have to get out of here. You get out of your comfort zone. No? Kasi when you get out of your comfort zone, tanggalin mo to. Ginagawa namin, yung huddle. No? Anong ginagawa doon? Kita mo? Nagluluto. Tapos pag yung kanina 400 people. 400 people yun. Ganun karami yun. Yun yung pinakamarami namin. Tapos, ang budget nun, 15,000. Pakakainin mo yung 400 people. Sa 15,000 na budget, di ba mabuang ka? 400 people imong pakanon. Nung ato kadaghan. Di ba? So, yan yung umalis ka dyan. Kasi pag hindi ka umalis dyan, believe me, you will not get there. Ang next na gagawin mo, no? Meron kang eraser lang ka. Meron na ta. Ayan. Ayan. No? You have to do a reawakening of yourself. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Ano ginagawa mo dyan? There's a process, it's called beautiful. Karoon lang din niya na siya. Narinig pag din ninyo sa values education major. No? Narinig niyo na ba yung word na beautiful distraction? Is there such a word? Eto gagawin ninyo. Kasi di ba, nandiyan kayo sa comfort zone. Aalis kayo dyan. That's why you have to beautifully distract yourself. Ano ibig sabihin? Aalis ka. I-expand mo yung comfort zone mo. Alis, pupunta ka dyan. No? I-expand mo. Now, in expanding, believe me guys, you have to be anti-fragile. Parang yung armband, yung rubber band. Yung rubber band ba, ano mo yung use niya pag hindi mo iniinat? Hindi mo binibinat? Hindi. It's the same thing with you. You have go to a process called beautiful distraction. Dadaanan mo yan lahat. Kami mag-asawa, dinaanan namin lahat yan. Oh. Paano? Gusto niyo malaman? Bumili ka ng libro, 500 yun. Oh. Pero yun yung sinasabi ko. Kailangan yung daanan. Kaya nga sinasabi namin, nire-relate namin, pinapakita namin sa inyo, yan yung ginagawa namin. Natutulog kami, no? We want you to be comfortable in an uncomfortable situation. Why? Putragis guys, yung pagbibenta ng insurance, hindi komportable. Bakit? I-approach mo yung tao, silingan nimo, or imuhang igagaw, ingnan dadayon ka, Jem, na ano ko insurance, dili, unsay mo insurance, dili lang. So, hindi ganun kadali yun. Kaya nga, tinitrain namin kayo, no?
Hindi komportable matulog sa tent. And we will train you because we have to practice you. If you cannot do that, you will not be successful in the business. I'm telling you right now. That's why don't join. Hindi namin kayo pinapa-join kung hindi nyo kaya yung ginagawa namin. Kaya nga pinapakita namin sa inyo. No? Pinapakita namin sa inyo, kakain kayo ng munggo. Pag hate na hate nyo yung munggo, wala kang magawa. Kasi yun lang yung budget sa 15,000 para sa 400 tao. Now, namatay ba kami? Hindi. Naging milyonaryo nga kami lahat. Lahat ng speaker dito, milyonaryo yun. I'm telling you right now, I have almost 8 to 10% of my people are millionaires. Ibig sabihin, kumikita na yan ng milyon isang taon. Ang tanong, kayo, kumikita ba? Yan pag inarte mo. Ay, mga gwapa mo. Diba? So, yun yung pinaka-importante. You have to awaken yourself. Shift. Stretch. Kaya ang tawag, beautiful distraction. Very critical yan kasi when you are not beautifully distract, you will not get to your next destination. Ano yung next destination? Titinan ko muna sa kodigo ko. No? Very critical. You have to recode yourself. Record. No? In recoding, there is an instrument. Tuturuan kayo ni Jessica Maya. Paano? Ang tawag, guys, at least kahit umuwi man lang kayo, nakapanihapon mo, tapos napagin mo yung nakatunan. No? There is such thing as what we call creative visualization. O ako nga, hindi ko na alam yung spelling. Visualization. Tuturuan kayo namin mamaya paano mag-visualize. Sinabi ni Rosalie, kaya very critical sa amin yung video na yun kasi most of us who are in that same thing, all our dreams happen. Like, kami mag-asawa. 2021 yun. Tama, Rosalie? 2021. Yung unang dream namin mag-asawa, mag-tour kami ng Europe. Nilagay namin yan sa dream board. Pangalawa, bumili kami ng bahay na 50 million. Pangatlo, bumili kami ng sasakyan. Ford Expedition. Guys, nisipyat lang ng tulo. Nagpunta kami ng Europe. Mag-asawa. In 2022, a year after namin sinet yung dream na yun. Yawa, pinapalagto ka na sa lugar. Pangalawa, pumili ng bahay. Hindi kami nakabili ng bahay 50 million, but nakabili kami ng bahay worth 15 million. Pangatlo, I'm not just driving, no, I'm driving upward now. Everest. Brand. Ha? Diyos ka, ikaw na mag-speaker ka rin, Anyway, so, ano yung ibig sabihin? Pwede. Si Rosalie, nilagay niya yun doon. No? Yung nisipyat lang, katungbalay. 50 million, naging 15 million. Pero yun niya, yati. Arte-arte pa mo. May nalagani ko, nako'y 15 million niya balay. Diba? So, ano yung ibig sabihin? Guys, kailangan natin gawin yung tinatawag na creative visualization. Kasi pag hindi mo binivisualize, ang nangyayari, walang nangyayari sa buhay mo. Kaya pag tinanong ka, kumusta ka na? Paras gahapon. Yan naman, wala yung nangyari sa buhay mo. Dong ano ni init lagi ni Dong, ipatay niya mo ang aircon. Hindi na yan. Ayaw pa siya Dong. Dito. Bumatay problema sa pambayad ng Spanyolay. Okay? So, very critical yan. No? That you have to recode yourself. Ibig sabihin, tanggalin niyo yung mga dati mong ginagawa. Dapat may gagawin kang bago. Bakit? Yung sinasabi ko nga sa iyo,
Yung wake up in the morning, go to work, come back home. Pila naman tuig, Manuel. Nag-wake up in the morning, go to work, come back home. Isa, no. Ano? 24 years. Hindi, ganahan ka, Manuel, na you will end up broke. Di ba? Walay ganahan. No? So, very critical. No? Na magkaroon ka ng creative visualization. And the last thing na gagawin mo, become extraordinary. Now, anong vehicle ginagawa dito? There is what we call vehicle of intuition. Intuition. Vehicle of intuition. Guys, tanungin niyo ako paano ako naging ganito, hindi ko ma-explain sa inyo. Pero sabi ko, ginawa ko lang. That's intuition. That's become extraordinary. Why? Because you're doing something that you love the most. Alam niyo yung unang video? Yung sinasabi nila, work-life balance. Di na, tinood, work-life balance. Dapat, life muna. That's why kami dito sa Ice Nation, guys, no? Yung team ko, pag sinabi ko ng chill, life is beautiful, stop. Lahat yan sila. Si Shane, yung kanina, yung drug peddler. Alam niyo ba? She went to chemotherapy. Kaya naupaw na siya. Pero naupaw na siya, she went with me to the US. We had fun. Why? The four of us, Jassy, Shane, and I, nadakpan pag may state trooper sa Amerika. Nag-drive ko, pati ko pa sa 150 miles per hour. Di overtaken na ako ang state trooper. Pag overtake sa state trooper, nakita, uy, state trooper, police man eh. Nihinay ko, nadakpan hinuong ko. But we had fun. Si Shane Town, ako pag ng police. Officer, can we have selfie? No. No? Wala ko ng tikitan. Ano man, wala man ko US na driver's license. Philippine. So, you have to be extraordinary. When you become extraordinary, you are doing things on intuition. Hindi mo na alam anong ginagawa mo, but you're just doing it. Yes. And it happened. No? Tingnan nyo, yung mga team members ko, lahat sila. Dennis is a businessman. One of the families, kailan mo, Madrasok lang? Ilado pa na sa mga pardo. Bisag kami, naaming lugar dito sa Cebu, basak pardo, dili ko ilado diri. Si Dennis Madrasok ilado diri. Pero why he joins the team? Because he find it very unusual. And he loves the team that he is with. No? Imagine niyo bang makarating kami dyan sa sinasabi ninyong magulong lugar. Guys, as a team, we went to Tawi-Tawi. Nag-swimming dito sa mga kuan. Oh. Sa mga pawikan dito sa tamong ipang swimming anak ko kasabot. You become extraordinary. Hindi mo na lang alam. So, very critical yan. Na dapat, we have to go to this process of becoming an extraordinary. Ano mo nang gawin? Get out of your culture scape. Umalis ka dyan. Get out of the dogma. Yung belief ninyo na 8 to 5. Wake up in the morning, go to work, come back home. Wake up in the morning, come back home. Nagkakuan, Singapore man lang, Singapore.
Wala palagi. Ang ano man, whenever I interview people, ang tanong na ko, pila nakakatuig diha na imong trabaho? Sabi niya, 20 years, sir. Asa po ka gidala sa imong trabaho? Wala lagi, sir? Ako, 10 years na ko. Tanaw na tong Google na ko ron, I think I've been to 47 countries. The last 3 months lang, I think I've been to 97 cities. I have flown, I think, the last 3 months, I have flown 27 times. Hindi ba yan extraordinary? Now, it's not my work. Gikan sa walay pamiliti puga karon. Halos kada semana na sa aeroplano. Are you with me? Yes. So, ganahan mo. Yes. Oh. Huli na mo. Turuan mo ni Jessica. Paano gagawin? No? Paano yung creative visualization? Okay lang ba? Yes, sir. Tapos after nun, balik pa tayo. Isa mo panguli, nanyapon na bitaw mo. At least guys, ganito. Uuwi kayo ngayon may natutunan. Yes. What I want you guys to realize, guys, sabi ko nga sa inyo, there might be a better opportunity and career for you. Hindi nyo lang na-appreciate kasi hindi nyo walang nagpa-open sa inyo. Sa amin ngayon, sinasabi namin sa inyo, huwag kayo mag-join sa Manulife, okay lang. Hindi mo ganahan madato. Okay lang. Kaya mo join sa MOA. Hindi mo ganahan magpaseng sa inyong anak sa Canada, okay lang. Kung hindi mo ganahan magbakasyon sa Singapore, okay lang. No? Kami mag-asawa, nag-spend me 1 month sa Japan. Dili sa Japan na ka na, sa Japan. Japanakan. 6 kami. 4 of my kids were with us. No? Gusto nyo ba yan? Yes. Sige, let's give time to Jessica. She will introduce us what creative visualization is. Okay lang ba? Yes, sir. Alright, daghan mong nakatunan. Yes. As totoo mong talk sa iya, pero daghan kayo mong makuha sa iya. And I'm very lucky. Meeting Sir Vince almost 4 years ago. Oh, very lucky. Si Sir Vince was the very reason why I flew to Singapore. My first ever international flight. Wala pa ko 1 year sa Manulife ato, guys. Wala pa akong 1 year sa Ice Nation. That was my very first flight. Ayan. That's why Singapore is very memorable. But anyway, ngayon, tuturuan ko kayong mangarap. Na-remember ninyo, nung mga bata tayo, ang always pangutana sa teacher kay, what do you want to become when you grow? Totoo. Tapos ang tubag kay, I want to be a doctor. I want to be a millionaire. Remember pa na ako, grade 6 ko, ang ako ang classmate, I want to be the president of the Philippines. Oy, di ba? Ingon, ana, ito, mangarap tong mga bata tayo. Totoo? Yes. Yes. But right now, habang lumalaki tayo, hindi naman nangyari sa akin na lumaki, but anyway, habang tumatanda tayo, those dreams become lesser and lesser. Bakit kaya? Kasi, ganun na sa real world. Lisod man di ay ang kinabuhi. But right now, we want to relieve that one. Visualize natin, paano nga ba mangarap ulit? Alright? So, I hope that I can guide you to this visualization process. So, everybody, inhale, exhale, and I'm asking everyone, if you are comfortable, you have to sit up straight, sit up tall, close your eyes, and allow yourself to dream. If you were to craft a perfect picture of a career, a business, or a job, what are the most exciting features that you see? Is it about
having a positive, inspiring environment where everyone is happy? Or is it about earning as much as you like? Getting that 1 million digit, 1 million pesos? Or how much is your dream income? Is it about dictating how do you want your time to be? Spending your time just at work? Or spending your time with your family? Or is it about empowerment? Leading people, making a difference? Or maybe it's all about teaching and supporting others. Maybe that opportunity to travel around the world with your family or with your loved one. How is that life? Perfect picture the life that you want. What is it that you truly want? What does your heart says? Doing that business with your family? Or helping your family and supporting them to their dreams? If you're being honest right now, there is no limit. Remember, our God is an abundant God. But you have to be clear. Kasi kung hindi ka clear sa gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi niya yan ibibigay sa'yo. Because tonight is the night you're given the opportunity to make a choice, and that is the beginning. You craft your career, may it be in this team or not, so that you don't live life by chance. But right now, you're living it by choice. Now take a deep breath. Inhale. Exhale. Now open your eyes slowly kasi we will open the lights also. And good morning. Right now, I want you to do something. Tapos na kayong mag-imagine eh. Take out your phone if you have it with you, or take out your pen and your paper. Right now, you write 5 dreams na pumasok sa isip niyo. Minimum of 5. Ayun. Isulat niyo siya isa-isa so that di ninyo siya malimtan. Pag uli-uli niya, basig na-visualize ta, unya, nakalimtan ninyo siya. So, I'm giving you a minute. Write as many dreams as you can, or write at least 5 dreams lang po. You write it down para naman maalala nyo nga, uy, ito pala yung totoong pangarap ko, ito pala yung pangarap ko that will be my guiding star to success. Ayan. Isulat niyo siya, 5 dreams lang po, 5. Alright, sige. 1 minute ha, 1 minute, and write as many dreams as you can. So kung nangarap ka dati na pupunta kang Europe, write it. Kung feeling mo gusto mo ng 7-digit income, write it. Kung gusto mo ng family day, pero dili lang sa school, dito na sa inyong dream destination, then write it. Ayan. So everyone, write that one right now. So, sino pa? Okay. Tapos na ba? So, sino yung may pangarap na sinulat nila dyan ay travel? Daghan na gusto mag-travel ay. Sino yung sinabi niya gusto mag-milyonaryo? Mantay bitaw ha. Sabi nga nila guys, that if you have a dream, aside sa isusulat mo siya, you have to declare your dreams. So, right now, we'll do another activity. Okay lang ba? Kaya pa ba?
Yes. kakayanin para sa mga pangarap natin. So, let's check it. Tingnan natin kung ano ba yung mga dreams natin. So, let's make it by pair. Siguro, yung mga partners niyo kanina, are you sitting with your partners? Ayun. Right now, you have to exchange partners. Mag-ano kayo? Oh, iba naman. So, hanap kayo ng hindi niyo partner. Ganito na lang. O, taas ang kamay, taas ang kamay. Tayo muna, tayo. Tayo. Sige, taas ang kamay. Ngayon, pag tumaas yung kamay ninyo, maghanap kayo ng Thank you. feel nyo na gusto nyo maging partner, ganito, oh. Tapos ganitohin nyo, oh. Tapos sabihin mo, halika rito, mag-usap tayo. Oh, ganito lang. Yung hindi nyo kilala. Okay? Kunyari, nagmamadali, bigyan ko kayo ng 10 seconds. 9, 8, ayaw ng inyong katupad, lagi utang na loob. Pangitaglain. Doon. Pangitaglain. Kanang wala mo kaila. Sige. O tapos pagtupad na mo, pagtupad, dali. Pagtupad sa mo, kanang dili mo kaila. Kanang dili kaila. Please go out to the other side of the room. Please, pangita mo partner no, wala mo kaila. Okay? Kasi we have 2 activities pa. Okay? Sige, meron na mga partner.